Hello guys and welcome back po sa Tower Page Philippines. And ngayon, gawin natin ang weekly horoscope for September 18 to 26 para po sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon, and Rising na Libra. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. Ngayon, kung nais nyo pong malaman kung ano po yung Sun, Moon, at Rising nyo at para saan po ito, marami lang pong hintayin niyo po sa dulo po ng video, meron po tayong link para dyan. Ngayon, naghanap ka din ng mga charms, crystals, incenso, or kailangan mo ng spell works tulad ng prosperity spell. Ayan. Message mo ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. Same picture po tayo. Ayan. Same name. At tandaan na, yung mga readings, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. And as of the recording of this video, nandito po ako ngayon sa Sagada. Kaya medyo late yung mga naging, dahil pahirapan ng internet eh. So, Libra, kamusta ka na ba? Nangyari sa'yo? Ayan, so meron tayo dito, ako talaga nag-adjust. Page of Wands, tsaka Chaos and Conflict. Alam mo tawag dito, sometimes Libra, the things that we want para sa buhay natin is not really part nung malaking design or grand design ng universe as a whole for us. Sometimes we need to let go. Minsan nga kung ano pa yung ayaw natin, yung nakakaloka eh, no? So kung ano pa yung ayaw natin, yung pa yung binibigay ng universe, for very good reasons naman kasi. May mga magagandang dahilan. Kasi, example na lang, ako sa inyo ako mahilig ako doon. Yung ampalaya, maraming may ayaw. Pero, maganda siya para sa katawan kasi it helps daw. Pag alam ko, yung bunga ng ampalaya, nakakatulong siya para makadagdag ng masaganang or healthy blood sa atin. So, hindi mo gusto, pero andun yung may mga magulang tayo, di ba, na pipilitin ka kumain. Eventually, you will like it and makukuha mo yung benefits. Ganon din yung universe. Sometimes yung mga problems natin, yung mga issues natin, Libra, actually, tayo din yung gumagawa kasi ang nangyayari, kaya siya nagiging issue. Kasi, dinalabanan natin yung grand design. Kaya nga meron tayo, di ba, sinasabi, yung, pag narinig mo na yung trust the process, yung iba naman, um, have faith. Ayan, pareho lang yun eh. Kumbaga, especially yung pinaka-common, yung thy will be done, sa Lord's Prayer na lang. You will need, kailangan mo ng Libra na bumigay. Ayan, kailangan mo ng bumigay dahil kailangan mo ng gumalaw ayon doon sa plano ng sansinukob sa'yo. Tanda, Libra ka. So, andun na balance. And whatever yung plan lagi ng universe, ang na-assure lagi to, sigurado ko dito, solid yun. Hindi siya ikakasama kasi all things will work for good eh. Pero ano nga ba yung pumipigil sa'yo? Ba't nagkakaganon? Nagkakaroon ka ng doubt or siguro ayaw mo or what not? Well, we have here yung crossing mo, si Death, tsaka si Observer. Naalala ko tuloy bigla yung kanta yung sa Frozen, yung Let It Go. May part dun, it's funny how some distance makes everything seem small and the fears that once controlled me can't get to me at all. Alam mo ibig sabihin nun para sa Libra with these two cards? Kasi andoon yung point na masyado mo na natignan, masyado mong inobserve, masyado mong ginamitan ng logical thinking mo din yung mga nangyayari, tapos ginagamitan mo din ang nararamdaman mo and also your experiences, experience of others. Walang masama doon. Actually, that's a good practice. Pero kasi, kung yung sabi nga ng kanta ni Nina, love moves in mysterious ways. Medyo baguhin natin. The universe moves in mysterious ways. May mga oras na kapag gumawa ng plan ng universe, may pinagawa sa universe, minsan walang logical explanation. Pero pag ginawa mo, it will develop into something nice. One example siguro yung dati may pupuntahan kami supplier namin noon for the crystals. Dapat maaga kami. Pero out of the blue, ang instruction sa akin ng universe, magpa-late. So si Akla, ayan, nakahiga, nakasyunganga, laro pa ng laro ako ng mga online games, napagalitan na ako kasi no oras na.
Then all of the biglang sabi ko, yung nakaramdam na ako, sabi no, naramdaman ko yung prompting, go ka na. Punta naman ako. Ayun. Galit na galit. Ayun, kasama ko, galit na galit, gusto manakit during the whole trip kasi nga late na daw, ganyan-ganyan. We got there, so nagtitingin kami ng mga crystals na kukunin namin. I saw someone na siguro mga may edad na rin siya, kahit konti. Nagtatanong siya sa mga nandoon kumpara sa tong crystals na to. Yan, daming tao, walang napamansin sa kanya. Ako naman, patapusan din kasi kami. Ayun, lumapit ako. Then sabi ko, eto po, itong crystal na to, this amethyst, ito po, good po ito for wisdom. Ito pong citrine, this is for the merchant stone. So, nagbigay ako ng mga inputs. May mga tanong siya, ano maganda pag ganito? Di ako naman for the answer. Natuwa siya, siguro na I was able to help him. Hiningi niya yung Facebook ko. So, the person added me. Then malaman-laman ko, isa pala siya sa mga malalaking malaki pala yung following niya sa Facebook. As of the current na nakita ko, nasa 80,000 na yata. So, I was able to build a connection. Yun yung, kung maaga kami masyado, hindi ko mami-miss out yung opportunity na yun. So, ganun din sa'yo. Sometimes, the universe will tell you to do things na ang weird, pero sa bandang huli, it's so beneficial. So, nag-expand yung connection ko with those people. So, minsan kailangan mo talaga makinig kahit mga weird na yung sinasabi sa'yo ng universe. Kasi at the end, ikaw nagbe-benefit. Pero ano nga ba yung crowning card mo? Desire card mo. So, we have here is the Ace of Swords and Here and Now. Alam mo, ang nakakatuwa about the Ace of Swords, I remember nisa nabasa kong book. The Final Quest yata yun, by Rick Joyner. Yung kwento doon is yung ginawa, habang umaakit, basta may part doon na umaakit silang bundok, at dahil madulas na yung steps sa bundok, ang ginawa nung character is yung sword. Hindi niya kasi magamit arrows na yung ginagamit nila. Tinarak niyang ganun. Tapos yung belt, tinali niya. Yes, knowledge is very important. At kaya nga, hindi ka mabuwag do sa kinakalagyan mo. So, andun yung pinapalo sa'yo ng universe. Well, your card is actually reminding, huwag ka matakot na mag-expand ng mga kaalaman mo. Pero sa kaalaman, kailangan din andoon ang karunungan, knowledge, and wisdom. Knowledge kasi pag puro knowledge tayo, alam lang natin, but wisdom will yun yung tutulong sa atin para alam natin kung paano i-apply yung knowledge na meron tayo. Paano i-apply, kailan i-apply, yung execution, timing, dun papasok lahat yun. So, kailangan marunong, yun yung isa sa mga bagay na hinihiling mo. And, I remember bigla, nung time kay King Solomon, di ba, nagtanong si God sa kanya, anong gusto mo? Mahabang buhay ba? Maraming kayamanan? Ang hiningi niya nun, karunungan. At sabi doon, nagalak ang Diyos. If you want to touch the heart of God, isa sa mga best way to do that, based doon sa kwento ni King Solomon, is hingin mo ang karunungan. Kasi doon sa book ni Rick Joyner, may angel doon, ang pangalan niya Wisdom. Habang tumagal, doon niya na-realize na yung angel na pangalang Wisdom is si God mismo. Ano ba yung foundation natin sa'yo? Libra. So, we have here is the King of Swords and the Tribe. Siguro may point din, no? Minsan, masaya din na solo-solo tayo. Tulad ko, ngayon nagso-solo travel. Yung may mga moments na we do solo things in life. So, walang problema doon. Pero hindi kasi sa lahat ng oras is solo tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo lang yun tayo lang. Kasi sabi nga may kasabihan, diba? No man is an island. So, andoon na, yes, knowledge-wise, madami kang alam. Logic-wise, marami kang naintindihan. Pero, huwag mong kakalimutan yung mga importanteng bagay. Kasi, pag naman, siguro, extreme tayo, kapag naman napumanaw tayo, di ba, hindi naman maalala sa atin, ay, sobrang matalino siya, ay, magaling siyang mag-time manage,
marami siyang libro nabasa. Actually, maalala sa atin is yung connection natin with the people. Yung mga bagay na na mga simple na may impact. Siya yung tumulong sa akin noon nung nahihirapan ako. Yun yung mga bagay na yun eh. So, knowledge is good. Isolation, minsan kailangan talaga yan. Minsan yung mag-isa. Pero, more than that, be sure na magkaroon ka ng mga valuable connections with the people around you. Kasi yun yung legacy natin eh. Yun yung may iwan nating tatak sa mga tao. Kung paano natin nahipo yung kanilang mga puso, kung ano yung magandang naidulot natin sa kanila, kung paano tayo naging ilaw sa mga oras ng kadiliman nila at naging anghel na naging tanglaw nila nung talagang walang-wala na sila. Focus in making good and memorable relationships. Kasi nakalagay sa recent past mo, 5 of Cups, tapos deep knowing. Well, siguro okay na, gets ko naman na. Well, some of you in the House of Libra kasi, you felt betrayal. Hindi lang naman to sa romance pwedeng betrayal and disappointments. So, hindi kita masisisi bakit na yun nga, mas prefer mo siguro kung mag-isa ka na lang. Siguro iba, ngari, project. Ako, personally, nung nag-aaral ako, mas gusto ko ako na rin gagawa ng project sa sarili ko kaysa umasa ako or may ka-group ako, tapos aasa ako na ending ako din naman ang gagawa. But still, wag mong hayaan na yung ilang tao na hindi naging maganda ang pakikitungo sa'yo o sabihin natin na nasaktan ka along the way, sila yung sisira para hindi ka na maniwala o magtiwala sa iba. Huwag ganun, friend. Kasi hindi hawak ng isa o dalawa o ilang tao. Sayang yung magiging connection mo along the way. Sabi nga, diba? Sabi nga doon sa Lion King nun sabi ni Mufasa kay Simba, we are all connected in the great circle of life. Which is totoo. Kuya, isolate mo yung sarili mo, dire-deprive mo kami na mga pwede namin matutunan sa'yo. Dire-deprive mo yung sarili mo na mga pwede matutunan mo sa amin. At give and take. Huwag mong hayaan, ha? Kasi naalala ko yung kung napad mo yung Legally Blonde, yung part na nagpapaalam siya sa best friend niya doon sa salon, tapos narinig nung professor pala niya, yung mga hinaing niya, tapos sabi niya, if you're going to let one stupid eme to ruin your life, then you're not the girl I thought you were. Huwag nating hayaan, ha? Kasi yung future na ikaw, we have here the Tower, tsaka Regeneration. Alam mo, siguro isa sa mga aaralin mo talaga is how to properly connect with people. Paano mo ipaparating sa kanila yung nais mo, paano mo ipaparating sa kanila yung mga nararamdaman mo, mithiin mo. Napag-aaralan yon. Huwag ka matakot na nagkamali ka ngayon na nasabi mo to. Mula doon sa pagkakamaling yon, alamin mo kung ano yung karunungan. Sa bandang kamali, hindi pala magandang gamitin tong term na to. Hindi pala dapat ganito yung tono ng pananalita ko. Mali pala yung timing ko. Mga ganyan, di ba? Andoon na aralin natin, yes, nagkakamali tayo. Siguro unang pagkakamali, pwede pa. Pangalawa, siguro, pangatlo, ay mahampas ka na talaga ng universe. Don't let the same mistake happen. Kaya nga 'di ba, bakit daw history repeats itself. Nagre-repeat siya kasi andoon na hindi inaalam ano yung naging dahilan, yung punot dulo nung pagkakamali. Bakit pa ulit-ulit minsan ng yung mga war? Is because hindi inintindi ng mga tao yung nakaraan, kung ano yung nangyari, saan nagsimula, para hindi na siya maulit. This is the time na sinasabi ng universe, yes, magkakamali ka along the way habang may mga nakikipag-connect ka sa mga tao. But, sabi nga nung card, ito naman yung tutulong para mahubog ka. At ang maganda nito, there will be people who will be helping you along the way
para mas maintindihan mo kung paano mo ibubulalas o sasabihin yung talagang mga kailangan mong sabihin. Check natin yung physical environment mo. The hangguan tsaka thinker. Well, good naman na you're observing, medyo observant ka sa paligid mo. Pero sometimes, medyo i-detach natin yung sarili natin, yung emotions natin, ha? Kasi naapektuhan ka na rin eh, sa mga nangyayari. Try to still be on the logical side. Kumbaga parang yung sa observer nga, try mo medyo intindihin. Wag mo lang siya parang iset aside mo yung nararamdaman mo. And with this one, sa the hanged one, sa physical environment mo, ando na nakikita ko dito sa card mo rin na minsan kailangan mong tignan yung mga bagay mula sa ibang mga anggulo, ha? Hindi yung headstrong tayo na yun agad. Yes, kasi sabi nga nung isa naman kong segment, kung tama ako, correct me if I'm wrong, kay Dr. Phil, sabi niya noon, minsan yung pinaka-simpleng explanation, yung talagang explanation. Hindi mo na kailangang uriratin masyado, intindihan or what not. Okay? So, tingnan natin yung emotion environment mo naman. Kamusta naman? King of Pentacles, Milk and Honey. O yan. So, yes, andito na, well, siguro karamihan na sa inyo, binibigay na ng universe to, pero sa iba na wala pa. What I'm seeing here with the King of Pentacles kasi, a lot of you are focusing on your career. Actually, ginawa ko yan before, nung time na ang dami kong problem. Hindi nga sa halos sunod-sunod, sabay-sabay ka in different aspects ng buhay ko. From sa finances, sa health ko nun. Nakalasan ko kaya magsaklay nun. Mapasok ko sa work, nakasaklay. Because of may nangyari sa akin nun. So, ando na ang ginawa ko, ginamit ko yung work ko that time. Parang yun yung escape ko na sa loob ng 9 hours, yun yung focus ko. And nag-reward naman siya. So, kumbaga, sinet aside ko muna yung emotions ko na pagpasok ko ng opisina, oops, dyan na muna kayo sa labas, I'll focus on this. Because of that, alam mo, hindi yung emotional health ko, hindi ako masyadong na-stress. Kasi eventually, na-resolve ko yung problem eh. Hindi na ako nag-overthink. And, ayun, naging part ako ng top 3 na agent. Pang top 2 yata ako. Top 2 agent in terms of performance. Partida, madami akong problema nun. Kasi, I was able to focus. Kasi energy yan eh. Ang energy, sabi nga, hindi siya cannot be created, cannot be destroyed, can only be but it can be transformed. So yung energy, negative energies, ginamit ko lang siya into something positive. Tinurn around ko lang. Yun din yung gagawin sa'yo sa emotion environment mo. Let's see your hopes and fears. So meron tayong 2 of Swords tsaka mending. You know what? Healing is always available. Libra. Available to pa sa mga taong may gusto. Siguro, isa sa mga ma-recommend kong book para mas maintindihan mo bakit nasasabi ko yon na ang kagalingan ay available para sa lahat. Basahin mo yung kay I forgot kung sino yung Robert Lydon yata yung author. I Saw Heaven. Ang ganda ng explanation niya na ang healing na available para sa lahat. Maintindihan mo bakit nasasabi ko yon. Don't be afraid to accept healing in all aspect of your life. Physical man yan, financial, it's always there. Kailangan mo lang i-claim. With the 2 of Swords, don't doubt. Kasi na may yung mga moments na baka, what if, yan. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng part na yun. Huwag mong hayaan na kainin tayo, na malulung tayo do sa mga what if moments natin. Okay? Ano ba yung immediate future mo? Queen of Wands, tsaka never-ending story. Paano ba sabihin sa'yo, Libra? You know what, Libra? Andun kasi na, sabi nga, trust the process. Once you trust the process, expect mo, madaming bagay babaguhin sa'yo.
I-actually pupush ka sa mga bagay ng universe na hindi mo akalain gagawin mo. Some of you, ilalagay sa isang position in leadership na you need to make decisions. Grab it. Hindi ka naman ilalagay sa sitwasyon o sa path na yun ng universe kung hindi alam ng kung hindi alam ng universe na kaya mo. You can do it, my dear. Kayang-kaya mo. Ikaw lang naman kasi minsan yung dami mong what if eh. Then it's actually the thing, parang nisip mo, paano kasi baka mamaya hindi ko na magawa to. Dude, Libra, may mga bagay na kailangan mag-end. Sometimes a lot of things have expiration. Responsibilities have expiration. Pagka may expiration nga eh. Yung mga activities natin, minsan may expiration yan. Kaya sabi nga ni Paul sa Corinthians eh, when I was a child, I talk like a child, I act like a child, blah 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 blah. Then when became an adult, I put my childish actions or childish things away. Parang nung bata ka, di ba? Iba yung trato mo, iba ka, pero nung tumanda ka, hiniwalay mo na. So, nag-expire. So, may marami mga bagay na mag-expire sa life mo. Mga ginagawa mo na hindi na siya nagsuserve ng purpose. Huwag ka matakot. Kasi habang tinatanggal siya, may ipapalit. And these are bigger, better things. Ganun makipag-exchange ang universe. Kaya nga, pag hiningi niya sa'yo yung broken heart mo, expect, bibigyan ka ng brand new heart. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan yung managing readings, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely. Ngayon, kung bago ka, huwag mong kalimutan na mag-click ng mag-subscribe, pa-like na rin po nating video, and pa-share na rin po ito. And kung gusto nyo pong tulungan na lumago ang ating channel, pwede nyo po i-click yung join button sa baba or yung thanks, yung may heart. Ayun. To help us grow the channel. And also, kung interesado ka sa mga charms, crystals, incensos, and spellworks, tulad ng prosperity or wishing spells, message mo ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. Same name, same picture po doon. Okay? So, Libra, maraming salamat sa'yo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And here all the way from Sagada, I hope you always stay safe and magkikita tayo very soon. Goodbye, Libra.